Ito muli ay masasaksihan po ninyo ang pagsagot po namin sa panlalabo na ginagawa nitong si Willie Santiago sa mga talata po ng Biblia na ginagawa niya pong paninira kay kapatid na Eli at kay kapatid na Daniel sa aming pong samahan. Na siya po ngayon ay bumalangkas na naman ng isang paksa dahil sa pangarap niya maging tagapangasiwa, gusto niya bumabalangkas ng paksa. Kaya sa pagkakataon pong ito ay sasagutin po natin ang kanyang mga palabo, mga pambabaluktot sa mga talata po ng Biblia, kapatid na Rodel. Opo, magandang araw po sa inyong lahat at minsan pa, sa awa at tulong po ng Panginoong Diyos ay makikita po ninyo kung gaano kadilim ang isip po ng taong ito bilang pagpapatunay po na mula nang siya ay mahiwalay sa pangangasiwa at pagtuturo ng kapatid na Soriano at ng kapatid na Daniel, ay talagang nagkaligaw-ligaw na siya, kapatid na Sani. At ngayon, sa pagsisikap niya na ipakita na siya nakakaunawa nga at marunong siya at isa siyang pantas, bumalangkas na naman po siya ng isang paksang masasabi nating katangahan na naman, kapatid na Sani. Kaya sa pamamagitan ng paksang ito, suriin po nating muli ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan po ng kanyang pangangahas na magturo ng mga aral na hindi naman po niya talagang naiintindihan, kapatid na Sani. Talagang hindi niya naiintindihan. Kaya para hindi tayo magtagal, Umpisa na po agad natin yung kanyang paksang binalangkas, kapatid na Rodel. Opo. Ito pong paksa niya may kinalaman po sa isang hula sa aklat ni Propeta Isayas. Nung nakaraan po, aklat ni Zacarias ang kanyang tinalakay, yung hula doon, kapatid na Sani, at nakita natin kung papaanong sa pamamagitan ng kanyang pangungopya, nagkaligaw-ligaw yung kanyang mga itinuturo, nagkontra-kontra yung kanyang mga sinasabi. At ngayon naman, sa Isayas naman siya kumuha, kapatid na Sani. Alam mo kung ano paksa niya? Pakinggan natin. Paksa? Sige. Ang ating pong paksa, kung kayo po'y nakahanda ng mga kapatid, ang inuhula ang luluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa silanganan na nasa mga pulo ng dagat ayon sa Biblia. Yan ang paksa ni Willie Santiago, ni Kapitang Kopya. Ang kanyang paksang binalangkas, sabi niya, ang ating pong paksa, kung kayo po'y nakahanda na, mga kapatid, ang hinuhula ang luluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa silanganan na nasa mga pulo ng dagat ayon sa Biblia. Ngayon, kaya po siya bumabalangkas ng paksa niya, meron po kasi siyang intensyon meron siyang layunin. Ano ba layunin nito, kapatid na Rodel? Bakit siya gumagawa ng mga ganitong paksa sa kanyang mga pagkakatipong ginagawa? Ang lakas pa ng loob, inilalagay pa sa YouTube, ano? Kala mo, napakaganda at napakagaling ng paksang ginagawa niya, kapatid na Rodel. Sige. Tanungin po natin sa kanya, ano daw ba ang kanyang layunin? Bakit po siya, pansinin niyo, hula na naman itong pangangahasan niya, kapatid na Sani, ano? Hula. Bakit daw nila pag-aaralan itong paksang to? Ito po ang kanyang sagot. Ang ating paksa ngayon, mga kapatid, ito ay paglilinaw sa atin na gagawin para po yung mga dating na ituro sa atin, atin pong maitubig, mga kapatid. Ayun, paglilinaw daw, kapatid na Sani, para yung kanyang mga dating na ituro di umano sa kanila, maituwid. So, sa pamamagitan ngayon, itong kanyang gagawing ito, ang intensyon pala niya, ituwid di umano niya, yung mga naituro sa kanya. Itutuwid daw. So, pinalalabas niya, kapatid na Rodel, yung mga dating na ituro sa kanya. Actually, si kapatid na Eling ang tinutukoy niya, no? Oo. Baluktot yung naituro. At ito siya ngayon, ang kanyang layunin, kasi sa bumabalangkas ng paksa, para yung dating naituro sa ating wika, atin pong maituwid, mga kapatid. So, tignan po natin kung talagang itutuwid niya. Pero, hindi po itutuwid, kapatid na Rodel, Ang gagawin nito, babaluktutin at pipilipitin yung mga talata sa Biblia para patunugin sa gusto niya na nasa kanyang kukote. Nakita naman po natin yan doon sa nakaraang paksa niya sa Zacarias kung paanong pinagbaluktot niya yung mga paliwanag, kapatid na Sani, kung saan namulot na mga aral ng mga kung sino-sinong mga theologist. Ngayon, itutuwid di umano niya. Ano daw ba yung itutuwid niya dito sa paksang tatalakayin niya? Pakinggan po natin siya. Kasi nga po, dahil meron nga pong itinuro sa atin na yung
Kapuparan daw po ng Isaias 24:15 ay natutupad sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Meron po kasing mababasang nakasulat po sa Isaias 24:15. Ganito po ang ating mababasa sa talata at itong pakinggan. Kaya, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makapagpagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga ulo ng dagat. So, yan po yung kanyang lalabuin, ano? Pero sabi niya kasi ito ay paglilinaw sa atin na gagawin para po yung mga dating naituro sa atin ay atin pong maituwid, mga kapatid. Pero hindi po ito paglilinaw eh. Kami po naniniwala, ito po yung paglalabo. Kaya itong talata na kanyang binasa sa 24:15 ng Isaias, panoorin po natin kung paano niya lalabuin, kapatid na Rodel. Opo, kapatid na Sani, ano po. Hula sa Isaias yung kanyang binasa sa 24:15. Hindi raw natupad yon sa mga Pilipino. Yan. So tutol siya na yung hulang yon ay natupad sa ating pagsasama-sama dahil yun kasi ang di umano natutunan niya dati. Ngayon, bigyan natin ng paunang ideya ang ating mga kababayan kung bakit sinasabi niyang hindi natupad yun sa mga Pilipino. Kasi meron siya ngayong bagong imbentong paniniwala niya, kapatid na Sani, na komo si Isaias ang may hula noong tatalakayin niyang paksa. Si Isaias daw, komo siya ay Israelita, ang kanya raw hula para sa Israel. Yan. Hindi raw para sa Pilipino. Ang concern daw ni Isaias, ang sulat ni Isaias, para sa Para sa Israelita. Pero makikita natin, kung ipagpapatuloy niyo po ang panonood nitong aming gagawing pagsisiwalat na ito sa inyo ng katangahan ni Kapitan Kopya, mga kababayan, makikita nyo na yung kanyang sinasabing si Isaias specific para sa Israel. Tapos yung ibang mga propetang Israelita, kagaya ni Jeremias, idinamay niya. Si Jeremias daw, como Israelita rin, para lang sa Israel. Makikita nyo po, hindi po maglilipat isang oras. Kokontrahin niya yon, kapatid na Sani. Kaya nga, hindi niya lilinawin, kapatid na Rodel, lalabuin niya yung talata eh. Kaya sa pagkapatuloy po ng ating pag-aaral, panoorin po ninyo kung paano niya lalabuin yung Isaias 24:15. Sige po, tingnan po natin yung kanyang bagong bagong inventong paniniwala. Ito po mga kapatid, hula ng propeta Isaias. Sino po ba ang propeta Isaias? Anong lahi po siya? Ano pong lahi? Israelita. Kung siya ay Israelita, yung hula niya para kanino? Para Panginoon? Hindi para sa Pilipino. Tama ko ba yung mga kapatid? Kung siya Israelita, ang kanyang huli para sa Israel, hindi para sa Pilipinas at hindi para sa Pilipino. O tapos na po ang paksa. Tinapos na ipaksa, kapatid na Rodel. At napakayabang, Alam ko sinong napakatalino at napakagaling na lalaki at napakatikas, kapatid na Rodel. Oo. Na ang sabi niya, ito po mga kapatid, hula ng propeta Isaias. Sino po ba ang propeta Isaias? Anong lahi po siya? Sumagot yung mga audience, Israelita. Ano pong lahi? Israelita, sabi ng mga audience. Kung siya Israelita, yung hula niya para kanino? Tanong ni Santiago. Sumagot na naman yung mga audience niya. Sa Israel. Para kanino ho? Sa Israel. Hindi para wika sa Pilipino, sabi ni Santiago. Tama ho ba yun, mga kapatid? Tama ba yun, kapatid na Rodel? Mali. Mali. Yan Hindi po yung tama napakalaking pagkakamali. Hindi ko mo si Isaias ay Israelita, lahat na lang ng hula ni Isaias, puro sa Israel. Ang magsabi nun, may tama, kapatid na Sani. Oo. Hindi tama. Hindi tama. May tama. May tama. May tama. Yeah, may tama sabi ka dyan. sabi nga, may sometimes. Same sometimes. Yan. Hindi po totoo, mga kababayan, na kung si Isaias ay Israelita, lahat ng hula ni Isaias, para lang sa Israel. Yabang lang po itong kay Kapitang Kopye. Na sinasabi niya na kung Israelita si Isaias,
ang concern niya, kung ipagpapatuloy pa natin, ano? Oo. Ang concern daw ni Isaias ng kanyang mga hula para sa kanyang mga kababayan, para sa mga Israelita lang. Siguro mas maganda kung panonoodin pa natin, kapatid na Rodel. Opo, para ma-confirm natin, baka naman slip of the tongue lang yun. Pero ang haba nun, kapatid na Sani, no? Kung nadulas ang dila mo nun, habang pagkadulas nun. Ito pa po yung kasunod pa niya sinasabi. Mga kapatid, para sabihin na si Isaiah sumuhula para sa Pilipinas, umuhula para sa Pilipino. Siya po isang Israelita. Ang kanyang concern, yung kanyang mga kalahi. Ang kanyang concern, yung kanyang bansa. Nagsulat ang propeta Isaias na isang Israelita para sa kanyang bansa, para sa kanyang mga kalahi. So sa makatwid, pinaninindiganan niya na talaga ito, kapatid na Sani. Oo. Kinukulong niya na ang sulat, ang hula, ang concern ni Isaias sa kanyang mga kalahi lang, sa Oo, Israel lang, sa kapatid Israel. na Sani. Yan, confirm yan. Yan. 2 beses niya na sinabi. Inulit-ulit niya, no? Oo. Talagang sa isip niya, sa puso niya, pinatitigasan niya na si Isaias ay propeta ng Israel. Ang hula ay para sa Israel lang. Ang concern para sa kanyang mga kalahi, para sa bansang Israel. Oo. Totoo ba yung kapatid na Rodel? Makikita po natin mamaya. Kasi may aklat naman tayo ng Isaias, kapatid na Sani. Pwede nang mabasa yan eh. Yan. Hindi naman pwedeng itago yan eh. Yan. Pero alam mong hindi lang si Isaias ang sinasabi niya. Meron Pati pa. si Jeremias. Kasi si Jeremias, propeta rin yun eh. Oo. Israelita din yun eh. Mm-mm. Pati daw si Jeremias, lumalabas, basta propetang Israelita, lalabas sa logic niya, ang concern Israel. Ang sulat para sa concern lang sa Israel, sa kalahi. Pakinggan po natin ang sinasabi niya tungkol kay Jeremias. Ang ina pong hula ito, mga kapatid. Ito po'y hula ni Propeta Jeremias. Sino po ba si Propeta Jeremias? Anong lahi po siya? Israelita. Ano po rin ang concern ni Jeremias? Israel ulit. So, ang logic nitong taong ito, pagka ang humula ay Israelita, ibig sabihin, lahat ng hula niya patungkol lang sa mga Israelita. Oo. Yun ang logic niya eh. So, sa lahat po ng sinulat ni Propeta Isaias, ni Jeremias, na-admit niya, hindi na siya kasali doon. Hindi na. Hindi siya kasali. At saka sa logic niya, kapatid na Sani, sa natutunan natin sa ating mga mangangaral. Mm-hmm. Kung ang logic mo, para patunayan mo na, o patunugin mo na ang propetang Israelita ay humuhula lang patungkol sa kanyang kalahi, dapat para magkahula para sa Pilipino, dapat may Pilipino humula. Mm-hmm. Di ba ganun ang kanyang logic? Kung susundan mo, may logic niya. Oo, pero yung illogical yun. Illogical yun. Ngayon, patutunayan po natin sa awa ng Panginoon Diyos, mga kababayan, sa natutunan namin, sa mga kinikilala po naming talagang tagapagturong galing sa Diyos. Hindi dito sa nagnanasa lang na maging tagapagturong ito, kapatid na Sani, na napakamali po ng kanyang paniniwalang yan. Hindi po totoo na si Propeta Isaias at si Propeta Jeremias at ang iba pang mga propetang Israelita na nagsisulat ng kanilang hula, humuhula patungkol lang sa Israel, kapatid na Sani. Puntahan natin unang-una si Isaias. Maganda, tanongin natin mismo, si Propeta Isaias, kung ang hula niya lang ba'y nakakonfine para sa mga Israelita. Kaya, kay Isaias din natin kumpirmahin, kapatid na Rodel. Huwag kay sa Santiago. Oo, kasi niloloko nito ang mga tao, kapatid na Sani. Para bang siya lang ang may kopya ng Biblia eh. Oo nga eh. Para bang di mo na pwedeng basahin ng aklat ng Isaias at di mo na mabubuking eh. Oo nga eh. Kaya maganda, mismong si Isaias ang magpaliwanag kung siya ba talagang humula para sa Israelita lang. Oo. Yan. Ayon sa natutunan po namin, sa talagang bumabasa ng Biblia. Yan. Sino ba nagpauso nung basa? Yan. Hindi po si Hindi siya. Santiago yun. Ang nagpauso nun si kapatid na Eli dahil binabasa niya talaga ang Biblia. Oo. Ayon sa nababasa sa Biblia,